Magandang morning o magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Ito para sa ating lahat. Para sa mga taong negatibo ang iniisip sa buhay. Okay. Pakyawin na natin, lahatin na natin. Ito nga yun eh. Para sa mga taong inggit sa kapwa. Para sa mga taong chismusa. At para sa mga taong nag-iisip na hinuhusgahan siya ng kanyang kapwa. Isa-isahin natin yan. Idamay na natin yung mga gwapo at pangit dyan. No? Yung kanilang mga himutok sa buhay, yung kanilang mga pagkakaiba, ano ang mga purpose at rason nila, bakit nila nasasabi ang mga bagay-bagay niyan. Unahin natin ito mga kapatid. Okay. Chismosa. Yan yung mga taong maga pa lang makikita mo sa gilid ng kalsada. Dahil pa ang CCTV nakakabit sa poste. Pinag-uusapan at chinichismis ang buhay ng kapitbahay. Na hindi niya alam, yung kapitbahay niya nang dahil sa kanyang ginagawa, nagiging famous na. Nagiging famous na yung kanyang kapitbahay. No? At ang maganda niyan, baka isang araw, makita na lang niya na yung kapitbahay niya may nagpapa-autograph na. Dahil sa sobrang kasikatan sa ginagawa niya. Oh, di ba? Ano mangyayari? Patay ka ngayon sa inggit ng dahil sa chismis mo, kapitbahay mo, sikat na. Ito pa, isang uri ng katangian ng isang tao. Yung inggitiro. Inggitira. Ganito kasi yan eh. Walang ibang ginagawa kundi bantayan yung buhay ng kapitbahay. Pag may nakitang bago, wow, galit na galit. Alam mo, buting gawin mo. Gumawa ka ng sarili mong pagkakakilanlan at pagsumikapan mo yan na gawing tama ang mga bagay-bagay na pinaplano mong gawin. Huwag yung binabantayan mo lang kung ano yung meron yung kapitbahay. Ikaw ang masisira dyan, hindi yung iyong kapitbahay. Ito pa, mga kaibigan. May mga tao na ganitong mag-isip. Merong kakilala o kaibigan na nagbigay ng opinion sa kanya. Ito ang kanyang sinabi sa opinion tungkol sa kanyang buhay. Sabi niya, hindi natin alam kung ano ang kaganapan sa hinaharap. Hindi natin tiyak kung ano ang mga mangyayari. Ito ang kanya nag-reaction. Panghuhusga daw yon at pinangungunahan daw yung mangyayari sa kanyang buhay. Kapatid, mali ang iniisip mo. Ang panghuhusga na sinasabi is binigyan ng konklusyon ang kaganapan sa buhay mo. For example, sinabi na, magluluko yan. Iiwan ka niyan. Yun ang sinasabing hinusgahan. Pero kung nagbigay lamang ng opinion na baka sakali sa buhay mo, preno sa pag-iisip ng negatibo. Kasi, hindi ka niya hinusgahan. Binigyan ka niya ng puntos sa iyong buhay. Maliwanag. Mas mabuti ito gawin mo eh. Para malinis ang pag-iisip mo. Buksan mo yung bungo mo, tanggalin mo yung utak mo, kuha ka ng planggana, ilagay mo. Para masayahan ka, lagyan mo ng aril, ikula mo, lagyan mo pa ng sundroks. Kapag naisuli mo mabuti yan sa ulo mo, at naiayos na mabuti, baka sakali, luminis ang pag-iisip mo, pati ang pagkatao mo. Maliwanag po ba? Doon naman sa mga gwapo at sa mga pangit, ganito kasi yan. Hindi tayo pwedeng ilikha sa mundo na may pare-parehong kakayanan. Itsura mo, itsura ko to, ipangit ako, gwapo ka, alam ko, talo ako. Pero gagawa ako ng paraan para sa sarili ko. Para naman, kahit papano, makahabol ako sa gwapuhan mo. Diba? Yung kasi mga gwapo, ganito yan eh. Yung mga pugi, maganda, ganito yan. Ngiti lang. Ngiting panalo ka na. Ngingitian ka lang. Wow! Hubad agad ng damit, ang init kasi. Nag-iinit na. Pag pangit ang umiti, wow, nakakabuisit, sara ang araw, nakaka-stress. Pangit, gunting galaw konti, wow, manyak. Di ba? Pag pangit, ang daming requirements. Kailangan maganda trabaho. Mayaman. No? Mataas ang pinag-aralan. Grabe ang achievement sa buhay. Pag pugi, wala lang. Kahit di marunong magluto ng itlog, okay na yan. Pugi eh. No? Yun. Yan ang
Yan ang katotohanan sa buhay, ang reality sa buhay na kailangan nating i-adapt, tanggapin. Pero sa kabilang banda, maging positibo lang tayo. Pasasaan ba't mapapansin din ang ating pagkatao. Huwag maging negatibo. No? Diskarte lang sa buhay. Kanya-kanya yan. Para lahat malagpasan.